Zeus POV. Nakalabas na ako ng kwarto, tinihintay na lang ang pagdating ng doktor. Nasa puko ang namamanid na pisngi dahil sa malakas na sampal ng babaeng yun. But of course, nag-uumapaw ang pasensya ko kaya sasaluhin ko na muna ang galit niya. She may be thought for sure na masamang intensyon ko sa kanya. Hindi niya lang alam na ang totoong masama ay ang babaeng matagal na niyang nakakasama, si Natalia. That woman. Bukod sa mga nalaman ko mula kay Mommy Anita ay napag-alaman ko rin na may mga negosyo itong illegal. Ayon sa nakalap ng impormasyon ng private investigator ko ay kaya raw ito yumaman dahil nakapag-asawa na isang big time na drug lord at sa ibang bansa nanirahan at nagtatago ng ilang taon. At nang pumanaw ang lalaki ay unti-unti ring nalugmok ang mga negosyo. May kakaunting natira na siya ang inasikaso niya ngayon. Kaya marahil si Jamila ang natasan niyang mag-manage sa hotel dahil abala siya sa illegal na gawain. At base rin sa nalaman ko, Jamila doesn't know anything about her mom's illegal doings. Galing din daw ang mga ito sa Australia kasamang anak na si Dustin at ang asawa nagngangalang Nicolo Rojas at kababalik lang daw ng mga ito sa Pilipinas. So yeah, Jamila isn't single anymore dahil totoong ikinasal ito kay Nicolo at maaaring anak nga nila si Dustin. Marahil coincidence lang naging kamukha ko yung bata. Ewan ko ba ako sa kung bakit bigla na lang ako nakakaramdam ng lungkot sa realidad na ito. Sa realidad na hindi ko kaano-ano si Dustin. Marahil nangungulila lang ako't nasasaktan sa tuwing naiisip ko kung naituloy lang ni Amelia ang pagbubuntis ay tsak na malaki ng anak namin ngayon. Pero ang pinakadahilan talaga na nagtulak sa akin para dukutin si Jamila ay dahil sa napakahalagang bagay na nalaman ko noong isang araw. Hindi lang basta napakahalaga kundi nakakagimbal talaga. Inabot din ng halos 1 buwan ang pagmamanman ko sa pamilya nila, lalo na kay Natalia, kaya alam kong credible ang mga impormasyon na ibinigay sa akin ng investigador ko. Alam na rin ito ng Mommy Anita at kahit ang ginang ay hindi makapaniwala sa natuklasan namin. At upang matuldukan na ang nasa isip namin ni Mommy Anita ay isasagawa namin ang nakaplano bukas na bukas din. Bigla na naman ako nakaramdam ng kakaiba nang maisip ang lahat. Lalo nang pumasok na naman sa isipan ko si Amelia. Sana lang tama itong kutob ko. Siguro nga ay ganito na ako kadesperado dahil sa ilang taon ng pangungulila sa asawa ko. Maaring para sa iba'y nababaliw na nga ako for thinking these impossible thoughts, wala na akong pakialam. My head pero tama naman ako o hindi. Gagawin ko ito dahil ito ang sinisigaw ng puso at isipan ko. At kung ano man ang magiging resulta, buong puso ko ring tatanggapin. Habang naghihintay sa pagdating na doktor na titingin sa kondisyon ni Jamila ay naisipan kong tawagan ng iba ko pang mga tauhan. How's the kid? Agaran tanong ko referring to Dustin, Jamila's son. Nagutos ako ng 2 tauhan para bantayan at mamonitor ang bata. Gusto ko pa rin siguraduhin ng security nito. Lalo pat malayong nakakalapit ang abuelang nakatagong itim na budhi. Mukhang maayos naman boss, nasa loob lang ng bahay kasama ang yaya niya. Nito kaya napahinga ako ng maluwag. Good, magmanman lang kayo dyan. Kung may kahina-hina lamang mangyayari, re-report nyo kaagad sa akin. Mariing bilin ko bago pinutol ang tawag. Sunod ko naman tinawagan ng tauhang nagmamanman kay Natalia. Hindi lang basta nagmamanman dahil lihim itong sinusundan ng ginang kahit saan man ito magpunta. Mukhang wala pang alam ang boss tungkol sa nangyayaring pagdukot sa anak niya. Kanina ko pa ito sinusundan hanggang ngayon ay nasa bahay pa rin ito ng kaibigan niya at mukhang wala pang balak umuwi. Mag-update po ako sa inyo bukas kung anong magiging kilos nito kapag napabalita ng pagkawala ng anak niya. Mahabang salaysay nito. Okay, good job. Huwag na wag mo nga hayaang mawala sa paningin mong babaeng yan. Mariing bilin ko rin bago tuluyang pinatay ang tawag. Nagpakawala ako ng isang malalim na buntong hininga pagkatapos. This is how money works. Napapadali ang lahat. Kapag marami kang pera ay talagang walang imposibleng isakatuparan agad-agad ang mga plano. Maya-maya pa ay tumunog ng doorbell kaya tumayo na rin ako para salubungin ang inaasahan kong doktor. Ako na. I insisted na makita kong patungo ng katulong sa pintuan para buksan ito. And when I opened the door, agad na bumati at nakipagkamay si Dr. Maniebo, ang doktor na may malaking parte sa kwento namin ni Amelia. Kaya mula noong nakilala ko to, ay ito na rin ang naging private doctor ko.
Not just an ordinary private doctor, but a trusted doctor, and I know that my secrets are safe with him. Sorry to bother you in the middle of the night, Doc. Munti ka na kasi mag-collapse ang pasyente kanina. Turan ko sabay giyan nito patungo sa kwarto ni Jamila. Mabuti na lang at nasilip kong monitor ng CCTV kanina, kaya nakita ko nangyari kay Jamila. No problem, Mr. Montesilio. Tapos na rin ang rounds ko sa mga pasyente sa ospital. Nito na pinagpapasalamat ko na lang at nang makarating kami sa kwarto na pag-iwanan ko na lang sila sa labas. Baka kasi bugahan na naman ako ng apoy ni Jamila. Isa pa, hindi ko na kailangang makipag-usyoso sa loob dahil sasabihin din naman sa akin ni Dr. Maniebo ang magiging resulta. Get inside, Doc. Just ignore her personal questions kung sakali mang hindi na related sa health niyang mga tanong. Mariing tugon ko na ikinatango nito bago tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Nanatili lang ako nakatayot naghihintay kung kailan matatapos si Dr. Maniebo. At habang ginagawa ito hindi ko mapigilang kabahan. Of course, sinisimulan ko pa lang ang mga plano kaya ayaw ko makasagap ng masamang balita tungkol sa kondisyon ni Jamila. Boss, kami na po. Umupo muna po kayo doon. Ani ng isa kong tauhan nagbabantay sa labas ng kwarto nang mapansin kanina pa ako hindi mapakali. Marahan akong tumango at bumaba na lamang. Mas maiging dito na ako sa sala maghintay. At makalipas lang ang ilang minuto ay rinig ko ng mga yabag ng paa ng pababang si Dr. Maniebo. Doc, may problema ba? Hindi makapaghintay na sambit ko na makita napakaseryoso na mukha nito. I asked the patient kung anong nararamdaman niya o kung may masakit ba siya and she answered honestly. Kumunot ang noo but I didn't talk para hayaan nito magpatuloy sa pagsasalita. She told me na na-aksidente raw siya at may maintenance siya ng gamot na iniinom para hindi umaatake ang pagsakit ng ulo niya. Pagpapatuloy nito and that's made me even more confused. Aksidente? Paano aksidente? Bakit walang nakalap ang investigador ko tungkol sa nangyaring aksidente kung meron man? Mas lalo naman nadagdagan ang kaguluhan sa isip ko. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Dr. Maniebo bago nagpatuloy. And you wouldn't believe what I just found out. Nung pinakita niya sa akin ang gamot ay napagalaman kong hindi lang yun basta gamot sa sakit ng ulo. Nito pa kaya napaawang na ako sa kalituhan. What do you mean, Doc? That medicine, gamot yun para sirain ang utak ng tao para makalimot. Pampawalay ng alaala, Mr. Montesilio. Alam na alam kong gamot na yun at hindi ako maaaring magkamali. Nakakagulantang na paliwanag nito kaya nasapo ko ang noo. What? Goodness. Hindi ba aware si Jamila nang iniinom niya ay pampasira na utak? Nangalaala. And where did she get that? Posible kayang si Natalia din na may pakana nito? Pero bakit niya naman gagawin niya sa sarili niyang anak? Not unless kung totoong anak niya ba talaga? Oh shit! Naikuyom ko ang kamao. Isa-isa na naglalabasan ng katotohanan and I can't wait to finally know the truth. Kung pwede nga lang ngayon na ay wala akong segundong sasayangin. Agaran kong tinawagan si Mommy Anita pagkatapos ng usapan namin ni Dr. Maniebo. You need to be here as soon as possible, Mom. May kailangan kang malaman na makakadagdag sa mga ebidensya natin. We need to do it very soon bago pa malaman ni Natalia na nawawala si Jamila. Jamila's POV. Nagising ako kinaumagahan dahil sa sinag ng araw na nagbumula sa bintana. Siya namang pagpasok ng katulong bitbit ang tray ng pagkain. Good morning, Ma'am. Breakfast niyo po. Nakangiting ani ito sabay lapag ng dala niya. Hindi ako sumagot. Walang gana ko lang siyang tinignan kaya hindi na rin ito nagtagal sa loob at lumabas na rin kaagad. Nakaramdam na naman ako ng inis nang maisip ang sitwasyon ko ngayon dito. Did Mommy Natalia found out? Alam niya na kayang wala ako sa hotel at hindi rin nakauwi sa bahay? I hope she does. Nang sa gayon ay ipahanap niya kaagad ako. Siguro naman magkakaidiya siya ng mga kalaban niya ang may gawa nito sa akin. Shit! Nahilot kong sentido ko. Isa ko pang inaalala ay ang anak kong si Dustin. Lalo pat pinangakuan ko yun kagabi. At saka si Nicolo na tsak na magtataka yun kung bakit hindi ko nasasagot ang mga tawag niya. Goodness! Kailan ba ako makakalabas dito? Inis kong napaupo sa kama. Gusto ko sanang maligot na makapagbihis na at maayos ang sarili pero dahil sa nararamdamang pagkairita ay hindi ko natuloy-tuloy ang nais na gawin. Kaya muli na lamang akong humiga sa kama hanggang sa narinig ko na lang ang muling pagbukas ng pintuan kaya dumako doon ang mga mata ko. At nang hindi ko alam ang mararamdaman ko nang makita kung sino ang pumasok. Don't you like the food?
Sabihin mo lang at nang makapagluto ng ibang pagkain. Tanong nito na mapansin ang tray ng pagkain na walang bawas. Inis ko naman siyang inirapan. Bakit umaakto pa tong concern matapos niya akong ikulong dito? Wala akong gana. Hanggang kailan mo ba ako balak ikulong dito? Alam mo bang may anak ako naghihintay sa pag-uwi ko? Buong loob na tanong ko, ngunit nanatiling seryosong gwapo niyang mukha. Oh shit, fine. Gwapo naman talaga siya, but it ends there. Wala naman akong balak na lokohin si Nicolo at mas lalong hindi pwedeng hangaan ang lalaking to. Isa siyang kaaway at may asawa na rin. Don't worry about your son, he's perfectly fine. Sagot nito sa huling sinabi ko na parang alam na alam ang nangyayari ngayon kay Dustin. Binaliwala man lang ang mga naunang tanong ko. Napahulot ang noo ko. Paano mo nasabing maayos na maayos ang anak ko ngayon? He's definitely looking for me. Kagabi pa dapat ako nakauwi. I strongly contradicted. Huminga lang ito ng malalim na parang nakukulitan. Huwag ka nang marami pang tanong. You better eat now. At maligo ka na rin pagkatapos. Mamaya-maya lang ay darating na si Dr. Maniebo. At may isa pang mahalagang bisita ang gusto kang makita. Bariton at mariing tugon nito kaya mabilis na lumabas ng kwarto. What? I was supposed to ask him kung bakit babalik pa ang doktor dito gayong maayos na naman ako. At sino itong bisitang tinutukoy niya? Pero dahil umalis agad ang walang hiya ay hindi man lang nasagot ang mga tanong ko. Kaya kahit naiirita ay pinilit ko na lamang ang sariling bumangon at makaligo. Ayaw ko namang mangamoy sa harapan ng ibang tao. Pagkatapos maligo ay wala na rin ako naging choice kung hindi ang mamili sa mga damit na binigay ng katulong kagabi. Isang simpleng dress na bulaklakin ang napili kong suotin at nang dumakong mga mata ko sa pagkain ay pinilit ko rin ang sariling kumain. Gusto ko sanang sumuway sa lahat ng mga sinasabi ng lalaking yon. Ngunit ako lang din ang nakakaawa kung pababayaan kong sarili ko. Saktong patapos na ako sa lahat na dumating ang doktor. Good morning. Kukuhanan lang kita ng blood sample. Direktang sambit nito na ipinagtaka ko. Blood sample? Para saan, Dok? I'm fine now. Maayos naman ako. Takang tanong ko ngunit ngumiti lang ito ng tipid bilang sagot. Hindi na rin ito nagsalita at tuloy-tuloy lang sa ginagawa. Kagabi ko pa napapansin na tipid itong sumagot na parang iniiwasan ang pakikipag-usap sa akin. At nang matapos ito'y agad din itong nagpaalam at lumabas ng kwarto. Maya-maya lang ay muli na namang pumasok si Zeus Martin sa loob kaya buong loob na ako nagtanong. Para saan bang blood sample? Pwede ba? Hindi ko na alam itong ginagawa niyo sa akin. Gigil na sabi ko ngunit nanatili lang itong kalmado at walang imik. Ano ba? Bingi ka ba? Pipe? Bakit hindi ka sumasagot sa mga tanong ko? Kuyom ang kamaong sambit ko. Parang gusto ko siyang lapitan at sampalin sa pananahimik niya. Ginagawa niya akong tanga? Ngunit hindi ko inaasahan ng babaeng. Sunod na pumasok kaya natigilan ako at napaawang habang nakatitig sa mukha nito. I knew her. Nakita ko na siya sa mga larawan pero bakit iba ang impact nito sa personal? Parang bigla ko nang hinat na sabik sa hindi maipaliwanag na dahilan. You can talk to her, Mom. Sa labas lang ako. Paalam ni Zeus Martin kaya ngayon naiwanan kaming dalawa ng ginang. Parang nangungusap ang mga mata nito habang hindi man lang inaalis sa pagkakatitig sa akin. Ramdam kong magkahalong lungkot, pangungulila at pagkasabik na para bang napakalalim ng koneksyon namin sa isa't isa. Dahan-dahan tong lumapit sa akin at hindi man lang ako nakakilos nang hawakan itong aking mukha na para bang pinag-aaralan. Nakita na kita noon sa event. Hindi ko aakalaing napakaganda mo pala sa malapitan. Malambing na puring ito sa akin na mas lalong kinabilis sa tibok ng puso ko. She's so soft and gentle. Ibang-iba sa description na ugali na sinabi ni Mommy Natalia. She's totally the opposite. She's like an angel. Ngunit hindi ko maaaring kalimutan na kalaban ito ni Mommy. Maaaring nagbabalot kayo lamang ang babaeng ito para kunin ang loob ko para maisakatuparan ang masamang plano nila. I cleared my throat at marahang lumayo sa kanya para itong nahiya sa ginawa. What do you need from me? Kayong dalawang may pakala ng pagkakadukot sa akin, hindi ba? Bakit? Ano ba talagang kailangan nyo? Matapang na tanong ko. Kita kong bigla ang pagkasorpresa sa mga mata ni Anita habang nakaawang. Para itong may narinig na hindi ka panipaniwala. Kaboses mo siya. Hindi ako maaaring magkamali. Mahinang sabit nito kasabay ng pag-agos ng mga luha. Ako naman ngayon ang napaawang dahil hindi ko maunawaan na sinasabi nito. Kaboses,
Sino? Ano bang pinagsasabi mo? Gulong-gulong isip na tanong ko. Ang anak ko, si Amelia, ang asawa ni Zeus. But she's gone. Pero kahit kailan, ramdam kong buhay pa rin siya. Nito kaya mas lalong kumunot ang noo ko. Amelia? Zeus' wife pero pumanaw na? Ano sinasabi ng babaeng to? Ano gusto niyang palabasin? Pwede ba, wag mo akong dramahan? Fine, kung kaboses ko man, di kaboses. Big deal ba yon? Dahil lahat naman ng tao may katulad. At saka hindi ako ang anak mo dahil anak ako ng taksil mong asawa sa ibang babae. Nababaliw ka na ata. Malakas at sarcastic kong sabit ko. This woman is certainly crazy. Saka hindi ba dapat nagagalit ka sa akin dahil anak ako ng asawa mo sa labas? Anak ako ng babaeng mortal mong kaaway. Bakit ngayon nagbabait-baitan ka para harapin ako? Defy you, masama rin ang budi mo. Masyado ka mapagpanggap at napakagaling mong magbalat kayo. Pero hindi mo ako madadala sa ganyan. Mataray at matigas na sambit ko pa. Ngunit imbis na magalit to'y mas lalo lang itong lumapit. Ngayon hinawakan ito mga kamay ko na shaking. Parang totoong-totoo ang ipinapakita nito. Ibang pakiramdam ko sa'yo. Lalo na ngayong nalaman ko natuklasan ni Zeus. Malaki ang kutob ko. Dagdag pa nito kaya hindi ko na napigilan ang sariling itulak ito palayo. Dahilan para mapaupo ito sa sahig. Huwag niyo akong idamay sa kabaliwan niyo. Gusto ko na umuwi. Utang na loob. Palabasin niyo na ako dito. Sigaw ko't bigla na lamang bumukas ang pintuan. Umigting ang panga ni Zeus Martin na makita nitong ginang na si Anita. Ma'am, ayos ka lang ba? Tinulungan itong tumayo ang ginang. Para itong naubusan ng lakas at ngayon lumuluhan ng mga matang nakatingin sa akin. Somehow I felt guilty dahil nasaktan ko to. Parang sumikip ang dibdib ko habang nakatingin dito. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay bumuhos na rin ang mga luha ko. Hindi mo na dapat siya sinaktan. Ako lang naman talagang may planong dukutin ka at labas dito si Mommy Anita. Do you really wanna know the reason kung bakit kita pinadukot? Then come with me. Ani ni Zeus Martin sa isang iglap lang ay hawak-hawak na nito ang aking kamay. Mabilis sa mga hakbang nito kaya halos mapatakbo na rin ako. Sumunod naman ang mga tauhan niya. Mukhang sinisigurado nitong hindi ako makakatakas talaga dahil sa dami ng bantay. And the next thing I knew ay nasa loob na kami na sasakyan niya. Pinaharurot niya kaagad ito ng takbo na tila ba nagmamadali. Natameme ako't literal na hindi nakapagprotesta pa. Kapwa kami tahimik habang tinatahak ang kahabaan ng kalsada. Hindi ko alam kung saan kami pupunta ngayon. Ngunit hindi ko naman magawang magtanong sa kanya lalo pat napakaseryoso na kanyang muka. Inabot rin kami ng halos 1 oras sa biyahe. Bago nito hinintong sasakyan sa isang private cemetery. Nagulat ako't napuno ng kuryosidad. What are we doing here? Kalaunay na itanong ko rin dahil sa labis na pagtataka. Nandito ang sagot sa mga tanong mo kanina. Saka mo ko husgahan kapag nakita mo na to. Sino nga kaya si Jamila? Kung tamang hinala nila na si Amelia at Jamila iisa, bakit hindi nila ito namukaan? Ano kaya ang balitang matatanggap ni Zeus dahilan para lamunin siya ng galit kay Natalia? At ano kaya ang ipapakita ni Zeus kay Jamila dahilan para magulo ang isipan niya? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.